Live. Wala na countdown? Live na? May countdown po. Countdown. Sige, practice muna kami. Pero okay yung audio namin, no? Mike, si Mike, okay na ba si Mike? Yes, sir. Standby po. Dati po, construction ang aking trabaho. Pero nag-start na po kami ng farming ng onion. Doon po, unti-unti, nababago po yung estado ng buhay namin. Pagka sa sibuyas ko na po ay pag magandang presyo, maganda ay, magandang po ang kita. Pagbubukid po, talagang marami din po talagang pagsubok na pwedeng pagdaanan. Katulad po ng mga bagyo, ang sibuyas po ay inaatake ng mga uod. Pero naranasan din po namin na mabagyo. Manghihinayang ka na po kasi pinapanood na po yung punla na nasira ng bagyo, ganun. Siyempre po, pinagpaguran na rin namin yun na trabahuhin, pagandahin, tapos isang iglap, bagyo lang, sisira. Naranasan po namin na nabagyo yung aming produkto. Sakto naman po na may programa ang Sure makahiram ng puhunan. Ginamit po namin pambili ulit ng bini para makapagpunla ulit po. Tapos pag-aani po, magandang ani, magandang presyo. Bayad din po agad para sa sunod makaulit na naman. Nakahiram po kami sa agrinegosyo dahil sa co-op namin, sa GoTMPC. Ako po ay nakahiram ng 50,000 pesos na nagamit ko po sa pamumuhunan sa pagsisibuyas po. Pag sa labas po ng utang, 5% per month. Ano po, napakalaki po. Kaya malaking bagay po sa amin yung anyo. Pagkaani po, ang maganda ang kita, pinabayaran agad yung mga obligasyon na pagkakautang kasi mahirap na po pag hindi mabayaran, hindi na makaulit. Sir Lauren, bilang isang borrower at isang kasapi ng kooperatiba ay responsableng kasapi. Dahil ang mga nahihiram niyang puhunan ay naibabalik niya sa tamang oras at patuloy siyang tumatangkilik sa mga serbisyo ng kooperatiba. Nagsimula pa lang kami lalo sa pagbubukid. Talagang sadya po maliit ang aming bahay. Kumpara po ngayon ay nakapagpatayo na po ng sariling bahay, nakabili ng mga motor, sasakyan, nakapagpaaral ng maayos ng mga anak, ibibigay yung mga pangangailangan nila, mga basic needs ng mga bata po. Kailangan po talagang sipag lang, tiyaga, malakas ang loob. Pagka may struggle na naranasan ay huwag agad susuko. Kumbaga laban ulit, bangon yan, try ulit para makabawi. Ganun lang naman po sa pagbubukid. Ang pagsasaka, hindi sila dapat na matakot pumasok dito kasi kung bumagsak ka sa pagsasaka, magsaka ka uli kasi babalik at babalik sa'yo yan. Hindi habang buhay malulugi ka. Sa ACPC naman po ay maraming salamat po. Sana po ay meron pa rin mga programang ganon, makapagpahiram pa rin sila ng maliliit na farmers para po mas lalong umangat yung kanilang pamumuhay. Ikaw ay may sakahan o kaya'y pangisdaan at kailangan mo ng puhunan. Kung ika'y OFW at agribusiness ang negosyo mo, siguradong may maaasahan. Narito na ang anyo, agrinegosyo, kasangga mo ang anyo. Agrinegosyo, sa programang anyo, titibay at lalago, at tiyak na aasenso ang negosyo mo. Bukas ang pintuan sa mga magsasaka, mangingisda at kababaihan sa agrikultura at kooperatiba.
kooperatiba at negosyo sa pagsasaka. Narito na ang anyo, agri-negosyo, kasangga mo ang anyo, agri-negosyo. Sa programang anyo, titibay at lalago, tsak na aasenso. Narito na ang anyo, agri-negosyo, kasangga mo ang anyo, agri-negosyo. Sa programang anyo, titibay at lalago, at tsak na aasenso ang negosyo mo. Good morning mga ka-Agri! It's another episode of Agri Credit Talk Webinar Series. Hatid pa rin sa inyo ng Agricultural Credit Policy Council o ACPC. Ako po si Carlo Abarquez, kasama of course, Ma'am Malin Ginto. Good morning, ma'am! Good morning, Carlo. Good morning sa ating mga live viewers. Masaya kami dahil sa inyong walang sawang pagtutok at pagsuporta dito sa aming webinar series. Carlo, ngayon ikalawang episode na natin for 2026. Yes, at last episode natin, ma'am, no, pinag-usapan natin yung Agri-Puhunan at Pantawid Program o ATP. So, libo-libo po yung na-reach ng ating episode na yon. Kaya kung hindi mo pa napapanood yung ATP episode, pati na rin yung mga past episodes ng Agri-Credit Talk, pwedeng-pwede niyo pong mapanood sa aming official YouTube channel. Just search for DAACPC PH. Tama, talaga namang napaka-importante na malaman ng lahat ang iba't ibang programa ng ACPC, lalo na ng ating mga kabataan dahil sinasabi natin na sila ang kinabukasan ng agrikultura para sa ating bayan. Kaya sundan nyo na rin ang aming YouTube channel by subscribing para lagi kayong updated. Pero bago tayo magpatuloy,
Batiin muna natin, Carlo, ang mga present sa ating live stream. Napakarami na. Ito, suki natin ito, Carlo. Good morning, buenos dias, everyone. Watching from Luwak, Pangasinan, Mr. Adrian Emmanuel Gladstone. Good morning. Yan, good morning, Mr. Adrian. Meron pa from Sorsogon, Mr. Ruben Marbella. Sabi niya, good morning po. From Doha. Wow. I assume Doha, Qatar ito. International. Mr. Ray Ramiro, good morning. At watching from Tayug, Pangasinan, Miss Christine Andrade. Good morning. Alright, sige, tuloy-tuloy ang ating pagbati dito po sa watching from South America. Wow, si Mr. Trans, good morning. And si Masari Baute, good morning daw from Lanao del Norte. Magandang umaga po. At ito po si Jocelyn Odango Nebres, nanonood mula sa Antique. Magandang umaga po. And si Lorenzo Di Choso, good morning daw. Bumabati siya from Bicol. So, keep your shoutouts coming. At mamaya po, sana mabati pa po namin kayo at malaman namin kung nasan po kayo, no? Ay, Oo. At ang topic natin ngayong araw ay napakaganda. Ito ay ang Agri-Negosyo o Anyo Loan Program ng ACPC. Ito ay isa sa mga flagship program ng ACPC. yes, at sa ilalim po ng anyo, malalaman natin mamaya, no, iba-iba yung mga eligible loan purpose. Pero para po ito sa mga individual farmers, fishers, livestock, poultry raisers, pati na rin yung mga organizations at enterprises. Oo, tama. Kaya napakahalaga na matalakay natin ang iba't ibang facility ng programs na ito, kagaya na nga ng mga eligible projects. At amanggan din natin ang mas pinasimple na documentary requirements para naman sa ating mga individual na borrowers. Yes, so by the way, sa ating mga live viewers, thank you po sa pagtutok nyo. Bati lang po kayo dyan sa comment section at lagay nyo na rin po kung nasan kayo para naman malaman namin kung kung saan po nakakaabot yung ating webinar. Ito, may mga pumasok pa tayong pagbati. Ito, ma'am, merong bumabati yata dyan from Oriental Mindoro. Sino ba yun, ma'am? Siya si Marvina Maranan, Uy, Oriental Mindoro. yan. Meron pa. Oh, from ACPC naman to, Mr. Joel Matira. Mindoreño rin yan, si Sir Joel. Mindoro din ito. At si Miss Rachel De La Cruz Tuba. Sabi niya, good morning. Ayan, si Angel din mula sa Isabela, Angel Pascual, magandang umaga. Ito from Florida, si Sir Paulo Rodriguez. And from Region 1 yata, La Union, si Flory May Lucas. Ayan, meron pa. Sige, batiin na lang natin to. Oh, ito from Aborlan, Palawan, Miss Amy Ojenda. Nice. And from San Miguel, Bulacan, Miss Julieta Santos. Yan, ito din. Happy sa atin na ibang lingwahe. Buenos dias a todos, sabi ni Sir Nora. At may nagpapabati rin si Miss Mara from Tanay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Keep your shoutouts coming. Like, share, at comment lang po. At marami pang maabot ng ating webinar. At mamalin, gawin naman natin mas exciting ang ating talakayan ngayong umaga. Punta na tayo sa Question of the Day or QOTD. At para sa episode na ito, ang ating QOTD ay paano makakatulong ang abot kayang pautang sa pag-unlad ng iyong agribusiness. Ulitin natin, paano po makakatulong ang abot kayang pautang sa pag-unlad ng iyong agribusiness? Kaya isip-isip na po ng inyong sagot. Hindi nyo na kailangan mag-AI dyan, Kayang-kaya nyo na yan. I-post niyo po ang ating i-post niyo po yung mga sagot niyo sa comment section at pipili po kami ng 3 panalo na makakatanggap ng tumataginting na 200 pesos worth of load. Oh,
At maliban sa ating papremyo, Carlo, interesting din ang ating QOTD ngayon dahil for sure, marami sa atin ang gustong makapagsimula ng kanilang sariling agribusiness at it helps, of course, when we learn from each other. Yes, so please share at speaking of learning, alamin na natin ang mga latest Agri-Finance news dito sa Agri Credit Balita. Agri-Credit Balita. Land Bank at DA-ACPC inilunsad ang Anyo Palay Program para sa makabagong pagsasaka ng palay. Opisyal na inilunsad ng Land Bank of the Philippines o Land Bank at ng Department of Agriculture, Agricultural Credit Policy Council o DA-ACPC ang Anyo Palay Program sa Land Bank Plaza sa Malate, Maynila noong Mayo 14. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na isulong ang modernisasyon ng agrikultura sa pamamagitan ng digitalization, abot kayang pautang at mas pinalakas na suporta para sa magsasaka ng palay. Sa ilalim ng Agri-Negosyo Loan Program, ang Anyo Palay o Palay Yield Enhancement Facility ay naglalayong pataasin ang produksyon ng palay, palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka, at palawakin ang paggamit ng digital technology para mas maging efficient at maayos ang pamamahala ng kanilang mga sakahan. Kabilang sa mga tampok ng farm management application, ang crop scheduling, input tracking, weather forecasting, irrigation scheduling, pest and disease monitoring, at yield forecasting upang higit na mapahusay ang pamamahala sa produksyon ng palay. Samantala, ACPC partner K5 MPC kinilala bilang Outstanding Rural Financial Institution sa 51st Gawad Saka Awards. Kinilala ang ACPC partner na Kilusang Lima para sa Lahat Multipurpose Cooperative o K5 NPC bilang Outstanding Rural Financial Institution sa ilalim ng non-bank category sa ginanap na 51st Gawad Saka Awarding Ceremony na pinangunahan ng Agricultural Training Institute o ATI sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Bilang isa sa mga pinagkakatiwalaang katuwang ng DA-ACPC sa pagpapatupad ng mga programang pautang, partikular ang ng Anyo SFF at SURE program, ipinamalas ng K5 MPC ang kahusayan sa operasyon at pananagutan sa pamamahala ng mga pondo. Mula 2024 hanggang 2025, nakapagpautang ang K5 MPC ng mahigit 43 milyong piso na nakatulong ang 635 mga magsasaka at mangingisda. Napanatili rin ito ang 100% loan disbursements at remittance rates sa ilalim ng mga programa ng ACPC. Patunay na mahusay nitong pamamahala, disiplina at matatag na sistema ng pagpapautang. Bukod sa mababang interes ng pautang, nagkakaloob din sila ng mga punla, pataba, pesticides, iba pang farm inputs at mga makinaryang pangsakahan gaya ng traktora at harvester upang higit na masuportahan ang mga magsasaka. Ang Gawad Saka ay ang taunang prestigyosong pagkilala ng Department of Agriculture sa mga individual, grupo at organisasyong nagpakita ng natatangi, tuloy-tuloy at huwarang kontribusyon sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura at pangisdaan sa bansa. Para sa Agri-Credit Balita, ako si Zarina Hermoheno, nag-uulat. Maraming salamat, Zarina Hermoheno, ang ating tagapagulat, at congratulations sa ating kapartner, ang K5 MPC, sa pagkamit ng katangi-tanging Gawad Saka Award ngayong taon, at napakalaking inspirasyon niyo po para sa mga rural financial institutions na nagseserbisyo sa ating mga magsasaka at mangingisda. Carlo, again, congratulations sa K5 MPC, and of course, maraming salamat sa Land Bank sa pagiging katuwang naman namin sa Anyo Palay Program para maisulong ang modernong pagsasaka ng palay. Yes, thank you po sa ating mga colleagues from the Land Bank of the Philippines. At bago tayo tuluyang pumunta sa ating discussion, so may mga pahabol pa po na mapagbati rito, Mamaling. Oo, ito, good morning, sabi ni Miss Isabella
Bolivar. Ito pa. Ang dami nila. Sabi ni Lois Patak Flores, good Oy. morning. From Bohol. Oh, focal natin ito from Bohol. And then, from Janelle, good morning. Ito naman ay focal natin from Zamboanga. Zamboanga. Lloyd Lloyd, good morning. Again, focal naman ito from Car. Tama, no? Yes. And Pesel Cedo watching from Odamco, Zamboanga del Norte. And Miss January Ira Batas, good morning po. Yan, sige po. So, si Arnie rin, nanonood daw siya from Nueva Ecija. Si Marie Flor, nanonood mula sa Northern Mindanao. Si Iris, maayong aga po from South Korea, Cotabato. South Korea, Cotabato. Annyeonghaseyo. At si Ma'am Maricel, nanonood din ng ating Rakdo from Region 3. Magandang umaga po. Pero nasa Baler, Aurora po, si Ma'am Maricel. Good morning po. And of course, si Ma'am Lynn Pareñas. Hello po. Nanonood siya from Caraga. Pero nasa Surigao del Sur siya. So, yan, maraming salamat po. Paalala po sa ating mga viewers na mag-post lang po kayo ng inyong mga tanong, opinion dyan sa ating comment section. At mamaya po, magkakaroon tayo ng question and answer. So, ipakilala na natin ng mali, sino nga ba ang ating resource person ngayong umaga? Oh, tama, Carlo. Ang ating resource person ngayong umaga ay 8 taon ng part ng ACPC. So, 8 years na siya nakasama namin dito sa aming ahensya. Siya ngayon ang Program Management Officer para sa Region 5 or Bicol Region. Right. So, bilang PMO ng Region 5, itiyak niya na ang mga programa ng ACPC ay maayos na naipapatupad ng ating mga partner lending conduits upang mas mabilis na makarating ang financial services sa ating mga magsasaka at mangingisda. Siya ay aktibong nakikipag-ugnayan sa local government unit sa Region 5 and of course sa ating mga partner lending conduits upang masiguro na nasusunod ang mga patakaran o guidelines ng mga credit programs ng ACPC. Yes, kaya naman let's all welcome our very own program management from the ACPC Program Management and Field Operations Services o PMFOS ng ACPC, Mr. Michael Jordan. Mike Roque. Good morning, Sir Mike. Good morning, Mike. Good morning, Mama Lynn. Good morning po, Sir Carlo. Good morning din po sa mga nanonood at sa mga kasamahan po natin nationwide. Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan. Kasi po kahapon, ramdam namin dito sa Kamsur yung magkasunod na 5.2 at 4.8 na magnitude ang lindol sa parte ng Masbate. Okay naman po kami dito ngayon. Alright, sige. Hindi na natin papatagalin, Mama Lynn. Alam ko na excited na yung ating mga live viewers. So, take it away, Sir Mike. The floor is yours. Go, Mike. Ayun po, ngayong umaga, good morning po ulit. Tatalakayin po natin yung ating agri-negosyo or anyo loan program. So paano po ba maka-access sa programang ito? At sino po yung eligible or qualified sa agri-negosyo? So katuwang po natin yung ating mga partner lending conduits, ang PLC ni ACPC. Napapaabot po natin yung ating programang pautang sa ating mga eligible borrowers na mga lehitimong mga magsasaka, mangingisda, mga MSE po natin, mga kooperatiba and association. So ang lending conduit partner natin, mga PLC po natin, sila yung nagsasagawa ng evaluation. So nandyan na po yung CIBI, yung Credit Background Investigation, yung credit decision, kung na-approve po ba ang inyong loan, magkano po ang na-approve, at ilan po or ano yung terms, ilang buwan or ilang taon yung inyong loan term.
Kasama na din po bilang conduit partner, so sila din po yung nagre-release po ng loan. Paalala po, hindi po si ACPC o kaya si DA ang nagre-release po ng loan, kundi ang ating mga partner lending conduit. Kasama na din po ang monitoring, kasama natin dyan ang PLC natin. So sa kinukumusta kung saan ba, nagamit ba ng tama yung pondo ng ating mga eligible borrowers. At syempre po, yung collection, syempre ang ating mga conduit partners ang namamahala sa paniningil ng ating mga pautang sa ating eligible borrowers. Now, ano po ba ang sinasabi natin itong agri-negosyo or ANYO loan program? So, ang ANYO loan program po, ito po yung pautang ni ACPC na naglalayon po na palakasin po yung ating production, ang ating kita, ang kita po ng ating mga magsasaka at mangingisda, at syempre yung kanilang kakayahan para po makipag-compete sa ating market. Sino po ba yung tinutukoy natin na mga qualified or eligible sa programang ito? Base po dito sa ating guidelines, mga agri-fishery-based na mga micro and small enterprises, mga MSEs po natin. Whether kayo po ay existing na mga enterprises, ibig sabihin meron na pong operation, registered na po ang enterprise, o kaya po mga startup o nagsisimula pa lamang ng mga MSE o ng mga project. So isa po sila sa mga pwede or eligible sa programa po natin. Pangalawa po yung ating mga FCAs, mga farmers and fisher folks, cooperative and associations or mga organizations po natin. So pwede po sila mag-apply under agri-negosyo. At syempre po yung target po talaga natin ng mga magsasaka at mangingisda, kung saan po itong pag sinabi po natin ng mga individual borrowers ng mga farmers natin, sila po yung may lupa na hindi po hihigit sa 7 hectares. So 7 hectares and below. At mga individuals po or individual na farmers natin or mga MSEs na engage po or willing na mag-engage po sa ating agri-fishery na based na mga activities or income generating activities. Para saan po, bakit po ba tayo uutang? Saan po natin ito gagamitin? Ano po ba yung pwede or eligible lamang na loan purpose para po sa agri-negosyo loan program? So ito po yung mga eligible purpose po natin para sa ating loan, kung saan pwede lamang gamitin yung pondo na nahiram po natin sa ating agri-negosyo loan program. So pwede po siya for production, kung kayo po ay nagtatanim, for processing, or for marketing. Usually po ito yung sa mga individual po natin. Nandyan na din po, based po sa amended guidelines po ng ating agri-negosyo, kasama na din po yung climate, pwedeng pondohan na under agri-negosyo, yung mga climate resilient po na agriculture and fishery projects, tulad po ng ating greenhouse, so pwede na po siya. Kung meron pong bibilhin na machineries and equipment, o kaya po may construction or rehabilitation ng facility, pwede siya maging loan purpose. O kaya naman kung kailangan po ng ating grupo, ng ating mga co-op ng kapital na pambili, so pwede po siyang mag-apply bilang working capital. O kaya digital agri-fishery tools and equipment, at syempre yung support po sa DA rehabilitation projects. Kasama po siya sa mga loan purpose ng ating agri-negosyo loan program. Since loan po yung ating pinag-uusapan o tinatalakay po ngayong umaga, magkano po yung pwede natin na mahiram sa anyo? So dito po sa anyo, up to 90% ng ating project cost. Pero tandaan po natin, para po sa production ng ating mga farmers and fishers, mga magsasaka po natin at mangingisda, hindi po dapat or hindi hihigit ng hanggang 300,000 yung pwede nilang mahiram. Hanggang 15 million naman po kung kailangan po ng kapital ng ating mga kooperatiba, asosasyon o ng mga MSEs, pwede pong makahiram ng hindi po hihigit ng 15 million. O kaya naman po kung merong construction na involved or facilities, meron ho tayong bibilhin na machineries and equipment, up to 25 million ang pwede nating mautang sa anyo.
Sabi po natin, ito ay loan. Siyempre po, may kaakibat po siya na interest. Magkano po yung interest ng agrinegosyo? 2% interest per annum po siya. So yun po yung existing po na interest rate po ng annual loan program. Maliban po sa interest, ano pa po ba yung mga fees, mga charges na inaasahan po natin sa ating loan? So nandyan po yung 3.5% per annum na service fee para sa short-term loan. So nakabase po yan sa loan amount. At kung term loan naman, andyan po ng 3.5% pa rin pero based po siya sa amount released. Para naman sa long term or ilang buwan, ilang taon pwede pong bayaran ang ating loan, nakadepende po yan sa ating cash flow. Pero hindi po dapat siya hihigit ng 10 taon. So 10 years po siya. Again po yung ating loan term, yung amount, hindi po siya automatic na 300,000 or 15 million or 25 million. At hindi din po siya automatic na 10 years. Again po, nakadepende po yan sa inyong pangangailangan, sa inyong project. At nakadepende po kung magkano or nakapasa ba sa evaluation ng ating mga conduit partner. Para po sa mga magsasaka natin at mga mangingisda, una, ano po ba yung mga documentary requirements na kailangan nating i-secure? So ito po yun. Unang-una yung ating government issued ID. So pwede po yung voters ID po natin o kaya yung national ID. Kung meron na po kayong national ID o kaya yung atin. So pwede po yun. So alin man po doon or sa government issued ID, pwede nyo pong i-secure. Pangalawa po, ang proof of RSBSA registration. So bilang tayo po ay isa sa mga attached agency ng Department of Agriculture, so dapat po yung ating mga mag-a-avail ng programa ni DA at ang kanyang attached agency ay rehistrado po sa RSBSA, yung Registry System for Basic Sectors in Agriculture. So yun po yung pangalawa. Since nga po ito ay pinasimple na lang, so ito po yung pangatlo natin na documentary requirements. Kailangan po tayong makapasa doon sa ACPC Agri Data Hub Validation. So dito kino-confirm po sa Data Hub natin kung may existing loan pa po ba yung ating borrower. Ito po ba ay parehong loan purpose? So dapat po kasi hindi siya parehong loan purpose. At kumusta po ang inyong pagbayad ng inyong existing loan? Maganda po ba yung performance ninyo? Hindi po ba siya past due? Lalo na po ito sa ating ACPC credit program. Ito naman po yung minimum requirements para sa mga agri-based na mga MSE po natin, kasama po yung kooperatiba and association. So una po yung, syempre yung business registration po natin, whether DTI po yan, SEC, or CDA kung kayo po ay kooperatiba. Yan po yung una. Pangalawa po ang inyong mayor's permit or business permit. Next po ang inyong project description or proposal at ang inyong business and financial information. So yun po yung apat. Para naman po sa mga SEC or mga CDA registered, mga co-ops po natin usually, kailangan po natin ng board resolution at usually po sa board resolution, yung notarized board reso, meron po tayong dinedesignate na authorized signatories o representative po ng ating grupo. So yun po yung pang-5. Pang-6 po yung attachment po dito, yung valid IDs po natin ng owner po or ng proprietor at o kaya po ng authorized signatories ng ating mga nasa co-op or nasa association. At dagdag po ang articles of incorporation or cooperation at yung ating bylaws sa mga documentary requirements natin. So ito po yung requirements ba, depende po ang requirements by loan purpose based po sa ACPC guidelines kung saan po ba siya or tugma po ba siya doon sa loan purpose na binigay natin kanina. So yun po yung mga documentary requirements natin para sa mga MSEs, mga co-ops and associations.
So paano po tayo makaka-avail o mag-apply sa ACPC loan programs? So maaari lamang pong iscan ang QR code. Actually, ito po ay directory ng ating mga PLCs na malapit po sa inyong lugar. So pwede nyo pong i-search kung meron po bang malapit or accredited na mga partner lending conduits sa ACPC na malapit po sa inyo. Maaari din po na makipag-ugnayan sa ating mga ACPC staff nationwide. So pwede pong mag-inquire po sa kanila, pumunta po sa mga opisina ng ating ACPC staff para po mas maipaliwanag ano ba yung programa, eligible po ba ang inyong purpose or eligible po ba ang kayo bilang applicant or borrower sa agrinegosyo. So ayun lamang po. So dito na po nagtatapos yung ating presentation ng agrinegosyo or anyo loan program. Yun nga po, para po mas maging updated tayo sa mga programa ng ACPC, ini-encourage po namin kayo na i-like yung aming page, yung Agricultural Credit Policy Council. Kung gusto nyo pong magbasa pa ng iba pang impormasyon patungkol sa ACPC, nandyan po yung aming website, yung acpc.gov.ph. O kaya naman panoorin yung mga past videos po natin, nandyan po yung DA-ACPC PH sa YouTube. Ayun po, maraming salamat po sa mga nakinig. Sana po ay may natutunan po kayo sa aming presentation ngayong umagang ito. Maraming salamat po. Sir Carlo and Ma'am Malin, balik po sa inyo. All right, thank you so much. Thank you, Mike. Yes, sa iyong presentation, Mr. Mike Roquid, ang ating focal person from Bicol. Palakpakan naman natin ang ating resource person, virtual clap. Yes. So, thank you so much. Mike, Mike, bago tayo dumiretso sa Q&A, ito bumabati muna mula dito sa Bayugan Achievers Multipurpose Cooperative, BAMCO Bayugan City, si Miss Grace Ostique. Dave, good morning. Luis Emiliano, good morning po. At si Christine Martinez from Iba, Zambales. Yan. Pahabol. Ito, na rin natin, bigyan daan na rin natin from Lanao del Norte, Mashari Baute. Good morning. From Calawit, Zamboanga del Norte, Miss Choice Co. And good morning, sabi ni Mark Serra. Alright. So, again, thank you Sir Mike sa ibinahagi mo. So, ang any takeaway ma'am dun sa ating napakinggan from Sir Mike? Oo, sabi nga ni Sir Mike, gusto ko lang i-reiterate para mas maging clear sa ating mga manonood or yung ating mga nakikinig dito sa ating webinar series, yung pinasimpleng documentary requirements, especially para sa ating mga small farmers and fishers. Tatlo lang ito, Sir Mike. Una, yung government issued ID. Pangalawa, yung proof of RSBSA. Nabanggit naman ni Sir Mike, kung wala kang RSBSA, pwede kang makipag-sagbuni or makipag-coordinate with the local government unit or sa DA Regional Field Office. And yung pangatlo, yung ACPC Agri-Data Hub Validation, kung saan kailangan mapakita doon na ikaw ay walang existing loan for the same purpose at wala kang past due account under other ACPC program. So pinasimple, tatlo na lang actually, Carlo, yung documentary requirements as explained by Mike kanina. So, yan, Thank you, Ma'am Malin, At 2% interest, Sabi nga ni Sir Mike, kada taon na po, 2% ang interest kada taon. Kung ikaw ay individual, hanggang 300,000. So, talagang magagamit mo yan sa iyong mga project. At yung mga enterprises naman natin, mga, tama ba Sir Mike? Micro at small lang ang pupwede. Micro and small enterprises hanggang 25 million. So, sige po, Sir Mike. First question. Ito, may nakuha na tayong tanong mula sa ating live viewers, si Sir Rolly Acaso Cayetano Balbuena. Ito, pwede ba yung lupa na mana ko sa lolo namin? Wow, sana all. So may namana daw siya na lupa, baka gusto niyang gawing yung mag-go into agri siya, Sir Mike. Pwede daw ba 'yon? Ayo po, Sir Carlo. Maaari din po,
kung balak po niya mag-venture sa agriculture or magtanim po or mag-alaga ng hayop, basta po tayo ay rehistrado sa RSBSA. Muli po, kahit na po kayo may lupa, dapat po ay registered po kayo sa RSBSA. Isa po yan sa requirements po natin sa ACPC credit programs dito sa agri-negosyo. Okay, sige. Sir Rolly, napakinggan niyo yung sabi ni Sir Mike. Magparehistro na po kayo sa RSBSA, no? Pwede po yan, Sir Mike, sa munisipyo, no? Or sa City Agri or sa DA Regional Field Office. Ito, Sige. Carlo, meron pang question mula sa ating mga nanonood sa ating webinar series. Sir Mike, sabi ni Kezia Tanggilan, para sa individual farmer at startup MSE, po ba ay need pa rin ang business permit? Opo, Mamalin, sa katanungan po na yan, kailangan po natin ng business permit kahit na po tayo ay startup. Muli po, pinapaalalahanan natin yung ating mga balak na magnegosyo, kailangan po ng business permit para po maging legal po tayo na entity. So kailangan po registered tayo. Salamat po. Kailangan ng business permit ng ating mga micro and small enterprises. At dapat rehistrado rin sila kung sa RSBSA yung individual, meron din sa mga enterprises, Mamalin, yung Sa PEDIS, no? naman sila dapat, tama. Sir Mike, paano ba magrehistro diyan sa Farmer and Fisher Folk Information, ano yun? Enterprise Information System Or FEDI. or FEDIS. Apo. Sir Carlo, ang FEDIS po, or tama nga po yung sinabi po ninyo, yung Farmers and Fisher Folks Enterprise Development Information System, ito po yung registration system ng ating mga agri and fishery-based na mga enterprise, kasama po yung mga kooperatiba natin and association. Based po sa nakita natin na requirement ng FEDIS dito po sa AMAD, business permit at business registration at mayor's permit po yung kailangan lang nila para po makapag-register sa FEDIS. So sa mga interesado po na mga enterprises po natin or sa mga hindi pa rehistrado, pumunta lamang po sa Regional Field Office 5 ng Department of Agriculture. Nandun po yung registration under po ng Agribusiness and Marketing Assistance Division, ang registration po sa FEDIS. Okay, so Okay. ayun, no? Sige. So di ba hindi lang naman yung loan or credit assistance ang makukuha nila kung kayo ay nasa RSBSA or nasa FEDIS, no? Hindi lang naman, Sir Mike, no? Tama po ba? Tama po, hindi lang naman po yung credit po natin kasi di ba po may mga iba pang programa si Department of Agriculture na binibigay po sa ating mga FCAs, mga kooperatiba and association as well as mga enterprises po. Halimbawa, yung crop insurance. Ikaw ay nasa RSPSA, Yeah. pwede Tama po. kang mag-avail ng free crop insurance. Yan. At Tama yung mga po. libreng grant o yung mga Oo. pinamimigay ng DA, no? Pwede rin po, doon po ang basehan kung sino yung mga lehitimo nating magsasaka, mga isda at mga agri-businesses. Alright, ito may nakuha pa tayo mula sa Facebook, si Christine Lucky Martinez. Sabi niya, RSBSA legit farmer here. Okay, so nasa RSBSA daw siya. Paano po kung wala pong DTI? Duck farming po ang kanyang negosyo. So, ayun, parang depende sa, Sir Mike, sige pa, paano niyo po sasagutin yung tanong ni Miss Christine? Ayun po. Sir Carlo, kung tayo po ay farmer, ang requirement lamang po natin ay yung RSBSA registration. Sabi nga po ni Miss Christine, duck farming or siguro po production po yung project. So pwede na po yung tawag dito, RSBSA registration. Kasi po yung para po sa mga individual na mga farmers po natin, hanggang 300,000 yung pwedeng mautang. Pero kung balak po niya na mas malaki na halaga yung kailangan po niya, mas malaking project, so kailangan niya po ng business registration para naman po mag-apply sa agri-negosyo para sa mga enterprises bilang MSE po. Yun. So, yun nga, Ma'am Christine, kung nanonood ka pa, siguro naman nanonood pa si Ma'am Christine. Kung ang kailangan mo ay 300,000 and below para sa iyong duck farming, no? So, pwede na sa RSBSA na ka na, Ma'am, no? So,
Pero kung gusto mo nga daw mag-expand, maging enterprise, yan, dapat na po may mga kaukulang permit. Sige Tama. po. Oh. Ito, Sir Mike, additional question from Miss Angel Paloma Pascual. Angel Pascual, maaari po bang makapag-avail kung ang pinaplanong paglaanan ng loan ay pagtatanim ng niyog, coconut? At kung sakali pong pwede, maaari po bang 5 years to pay ito? Ayun, maraming salamat po. With regard po doon sa coconut farming, we encourage po sana yung nakatanim na mga niyog kasi medyo matagal po yung kung tayo po ay magsisimula pa lamang talaga na magtanim po ng ating tawag dito, ng ating coconut, ng ating niyog. So, ayun po, we encourage po na siguro for maintenance na lang yung pwede niyang hiramin o kaya po meron siyang balak pang ibang project. So hindi naman nakatutok lamang sa coconut po yung kanyang project, baka po gusto niya mag-venture pa sa ibang commodity. So ayun po. Okay. Yan. So tandaan natin, no, sabi nga ni Sir Mike, yung ating mga partner lending conduits, mga rural banks at cooperative banks, sila po yung gagawa ng evaluation. Assess, Oh. mag-evaluate. Yes. Ah. Sa gestation ng iyong project at syempre yung capacity to pay. Okay. Sige po, siguro meron pa tayong dalawang tanong dito. Ito, magandang tanong ito, Ma'am Malin, no? Sabi dito, ano ba ang dapat tanda ng mga borrower upang mapanatiling maayos ang kanilang loan application? Yan. Ito, galing ito sa mga nag-register, no, sa ating meron kasi tayong registration pagka gusto mo ng e-certificate. So ito yung tanong na iniwan niya. Ano ang dapat tandaan ng mga borrower upang maging maayos ang kanilang loan application? Sir Carlo, medyo broad po yung tanong niya. Okay. Para siguro, Sir Mike, tip para mas maganda yung, para mas ma-approve siya. Ano ba ang magandang gawin niya? Oo. Again po, yung pinasimple na lang din po yung requirements po natin. Yung RSBSA registration, yung ID. Kasi yung mga ibang documentary requirements na kinakailangan po ng ating mga conduit partner, depende po kung tayo ay rural, kung ano ang yung conduit partner natin, kung bangko po ba siya o kaya mga kooperatiba. Kung co-op naman po, kailangan po siya ay miyembro ng kooperatiba. Kung bangko, kailangan niya po din mag-open ng bank account. So yun po. As to kung paano pananatiling maayos, siguro po yung submission ng documentary requirements na makomply natin ng isahan, wag po yung paunti-unti or pautay-utay yung pag-submit para po hindi po mawala or ma-misplace yung mga nauna natin na i-submit. So yun lamang po siguro. Yes, thank you, Mike. And syempre, dapat yung application maganda na ready tayo. Pero dapat ready rin tayo sa bayaran. Dahil ang hindi marunong lumingon sa pinagkautangan, sabi nga, ay hindi na makakaulit kailanman. Ayan, sige, Ma'am Malin, meron pa tayong question dito. Siguro last two, no? Oo. Eto, Sir Mike, ang question niya, paano naman kung naapektuhan ng bagyo ang aking pananim o kaya naman sakit ang aking mga inaalagaang hayop? Paano po ako, at paano kung mahihirapan ako sa pagbabayad ng loan dahil nga naapektuhan ng bagyo o kaya nagkasakit ang aking mga alaga? Opo. Ma'am Malin, magandang tanong po yun. Sa mga borrowers po natin, ng mga farmers na naapektuhan po ng bagyo or nagkaroon po ng sakit ang inyong mga alagang hayop. Muli po, nandyan po yung insurance po ni PCIC, kaya po dapat tayo ay rehistrado sa RSBSA para po maka-avail ng crop insurance. Kung nahihirapan naman po sa pagbayad, again po, ang ina-advise po natin, kausapin natin yung conduit partner o kung sino man yung nagpautang sa atin. Kasi pwede po nating pwede tayo mag-apply ng restructuring. Pwede din po tayo mag-apply ng loan moratorium or ibig sabihin po wala muna or hindi muna tayo makapagbayad para po maiwasan yung ating past due. So nandyan din po, pwede din po i-offer na ng ating conduit partner yung extension ng payment.
So kung ano po yung pwede nating or mas makakapagpagaan sa pagbayad po natin sa ating loan under the Agri-Negosyo Loan Program ni ACPC. Yes. Ayan. Sir, how about yung yung grace period? Pwede rin ba silang maka-avail ng grace period? Sir, ang grace period po, ang pagkaalam ko po ay ibinibigay siya doon sa project. Kapag nagsimula pa lang yung project, maaari pong mabigyan ng grace period. Pero ito po ay usually either sa mga startup. Ang siguro po ang tinutukoy po natin ay yung ating loan moratorium. Kumbaga, kapag tayo ay may utang na, tapos nagkaroon ng calamity or tinamaan tayo ng nagkaroon ng sakit or nangamatay nga po yung ating mga alagang hayop, nandyan po yung loan moratorium, yung freeze po ng collection. Ibig sabihin wala po munang collection or bayad, hihingi na bayad ang ating mga conduit partner. Pero yun nga po, kailangan natin kausapin ang conduit partner para po alam din nila kung ano yung status ng inyong loan para maiwasan din po yung penalty. Kasi baka po hindi nila alam yung situation po ninyo na tinamaan po pala kayo ng siguro ng calamity or ng peste para maalaman po ng ating conduit partner at maiwasan po yung penalty sa inyong loan. Yan. Siguro, Carlos, susugan ko lang yon. Napaka-importante na makipag-communicate Yun sa ang iyong partner susi. lending conduit. 3 yung sinabi ni Mike na maaaring gawin if affected ka ng calamity or na peste yung iyong mga hayop or yung iyong mga commodities, loan restructuring, loan moratorium, o kaya naman extension of your loan. Yan. Ang susi, makipag-usap. Tama. Wag lang po yung yung willful default, no? Yung talagang Sinasadya sinadya na mo na tatakbuhan mo Yan. ang loan. And speaking of yung mga ganyang usapan, itong may tanong dito, siguro Sir Mike, last question po, no? Paano nyo masisiguro na ang pondo ng anyo or agri-negosyo ay mapupunta sa lehitimong magsasaka at hindi naaabuso? Ang ganda ng tanong, no? Concern na concern siya, syempre. This is government fund. So, Sir Mike, paano nyo ba nasisigurado na talagang legitimate yung yung mga nakakahiram at hindi yan naaabuso? Opo. Upang masiguro po natin yung pondo po ng agri-negosyo ay mapunta sa mga legitimate or lehitimong mga magsasaka po natin at hindi nga po maabuso. Una, kailangan po natin na mag-submit na patunay na tayo po ay actual or legitimate na mga magsasaka at mangingisda. So dapat po tayo ay registered sa RSBSA kasi po yung basehan po natin na tayo ay legitimate na mga farmers, yung RSBSA registration po natin. Tandaan din po natin na dadaan pa rin sa evaluation ng ating mga conduit partner. So meron po gagawin na CIBI, yung Credit and Background Investigation. So sila po yung pumupunta sa mga bahay-bahay natin na nag-interview, binavalidate kung may project po ba tayo. So yun po yung at bago po yung approval ng ating loan. And pangatlo, yung monitoring po natin sa paggamit ng pondo. So magsasagawa po ng monitoring actually yung ating conduit partner at ang ACPC din para po matiyak na ginamit po ba talaga yung pondo na kanyang inutang sa tama or based po doon sa nakasaad sa kanyang loan application. So yun po yung isa sa mga siguro kung paano natin legitimate na mga farmers talaga yung naka-avail ng ating agri-negosyo, yung ating pautang. Go. Ayan. Ibig sabihin noon, nagko-conduct ng due diligence before and after ang PLC at saka ng ACPC para ma-ensure na talagang eligible at nagagamit talaga doon sa project ng ating mga borrowers yung loan na hiniram nila. Muli, nako Mike, maraming salamat sa pagiging resource person namin ngayong umaga. Pero bago ka namin pakawalan, hingan ka namin ng last message. Any last message sa ating mga viewers? Ayun po, maliban po sa wag po natin kalimutan yung utang, yung utang natin. Ay maraming salamat po sa iyong tiwala, Ma'am Sir Carlo,
sa programang naglalayong pong palaksin po yung ating sektor ng agrikultura at pangisdaan. Ang annual loan program po, kasi nga tandaan po natin, nilikha po ito para mabigyan na po ng pagkakataon ng ating mga farmers and fishers, mga co-ops natin na magkaroon ng puhunan para po mapalago po yung ating negosyo. So sa mga naka-avail po ng ating pautang, hinihikayat po natin na gamitin po ito ng maayos at maging responsable tayo sa ating puhunan sa inyong mga inutang. So nais po natin, sa mga nais din po na mag-avail, medyo mahaba na po. Huwag matakot po na subukan ang ating oportunidad na ito na makatulong po sa pagpapalago ng inyong agribusiness. Samantalahin po ang programa na handog po ng ACP, ang Agri-Negosyo Loan Program. Maraming salamat po. Thank you, Sir Mike. Thank you At pa. hello sa mga kasamahan natin dyan sa DA Regional Field Office 5 sa Bicol. Kumusta po kayo dyan? Ingat po kayo dyan, Sir Mike. Maraming salamat po. At ayan, bago tayo tuluyang matapos, nakikiusap po kami sa ating mga participants, no? Kung gusto niyo pong makakuha ng e-certificate of attendance at para na rin po makatulong sa aming continual improvement, pakisagutan niyo po yung feedback survey na nandyan po sa ating comment section. Okay, may link po dyan. Puntahan niyo lang po para sa feedback survey at padadalan po namin kayo ng e-certificate. Yan. Siguro, bago natin puntahan itong ating QOTD, yung Yun. ating mga nanalo, ating mga winners, mag-shoutout lang muli tayo, Okay. Carlo. Shoutout sa F5 Refresh Agri Enterprise from Oy. NCR. Hello sa mga taga F5 Refresh Agri Enterprise. At shoutout din kay RB Laranyo. Hello. Good morning. Good morning. Ito, meron pa dito, ma'am, si Cheng Eniseo, Honey Bear Leisure Farm, bamboo farmer here in Yabu, Naga City. Hello sa inyo. At meron pa ba tayong shoutout dito? At ayun na, mukhang si Jemson Miranda Vigas, pa-shoutout po. From OWAS Vigorous Farmers Association, watching from OWAS Albay. Yan. Okay. So, ready na tayo para tingnan kung sino ang napiling winners na sumagot sa ating QOTD or Question of the Day. Ano nga ba yung ating Question of the Day? Yan. Paano makakatulong ang abot kayang pautang sa pag-unlad ng inyong agribusiness? Yeah, congratulations kay Ogie Bal Medina. Ang sagot niya, malaking bagay para sa aming mga farmers ang ganitong programa dahil farming is a very vulnerable business. Makakatulong na makabangong muli at maiangat ang aming mga agri-ventures. Yan. Ito naman, si Inchik Trans. Makakatulong ang ACPC Loan Program para sa mga gustong makapagsimula ng farming sa pagpapautang sa mga kapos ang kapital at hindi na mape-pressure pa sa pagbabayad dahil sa long-term credit. Ayan, congratulations! At syempre, si Aimee Olpenda. Ito, pang Miss Universe din ang sagot. Mahaba. Makakatulong ang abot kayang pautang sa pag-unlad ng aking agribusiness dahil nagbibigay ito ng sapat na puhunan upang makabili ng dekalidad na binhi, pataba, kagamitan at iba pang kinakailangang input. Dahil mababa ang interes, mas kaunti ang gasto sa pagbabayad ng utang at mas malaki ang maaaring maging kita. Nagbibigay rin ito ng pagkakataon na mapalawak ang negosyo, mapataas ang produksyon at makapagbigay ng mas magandang kalidad ng produkto. Sa tamang paggamit at pamamahala ng pautang, mas nagiging matatag at napapanatili ang paglago ng agribusiness. Ayan. So sa ating mga winners, congratulations! Bigyan ng 200 pesos worth of load. I-message nyo lang po kami sa aming official Facebook page upang maklaim ang inyong premyo. Oo, sayang din yun, 200 worth of load. At dito na nagtatapos ang ating episode, Carlo. Maraming salamat muli sa inyong pagsama, pagtutok dito sa episode na ito. Don't forget to like us on Facebook and share this episode.
Thank you po sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok sa ngalan po ng aming Executive Director, Ralen Verdadero, at ng aking co-host, Thank Ma'am you. Malin Ginto. Ako po si Carlo Abarquez. Ito ang Agri Credit Talk. At lagi po ninyong tandaan na sa agrikultura, may May pag-asa. pag-asa. See you next episode. Pandayin natin ang kanayunan, siguruhin natin ang kabuhayan, mga sakahan at pangisdaan, ngayon ay atin ng paunlarin. Sa tulungan ng ACPC, may ginhawang maaasahan. Sa programa ng ACPC, may pag-asang agrikultura. ACPC, 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 ACPC. Katuwang at kasama